So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon meron akong share sa inyo mga katropa about sa ating special tools na nabili. Ngayon, share ko sa inyo kung paano gamitin, kung paano i-detect yung issue. Yung issue natin, example yung issue natin ay yung naglilik yung current. Example, nakaparking kayo ng magdamag, nagbumababa yung check charge ng battery nyo, tapos kinamagaan, start nyo, so mahirap na mag-start. So ibig sabihin, nagda-drop yung battery voltage nyo. Ibig sabihin, mayroong leak yung current sa loob ng system mga katropa. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano natin i-detect. So tara. So ito yung aking tools na pan-check ng current leak test mga katropa. Na-order ko sa online. Hindi na tayo gagamit ng multimeter kung ano-ano mang wire na gagamitin natin mga katropa. So meron na tayong tools para sa pag-check ng current leak test mga katropa. Ngayon, itong unit na to, meron siyang issue sa leak test ng voltage mga katropa. Ito yung kagaya sinabi ko, pag pinarking mo na magdamag, nagda-drop yung voltage. So sa umaga, hirap na mag-start or ayaw na mag-start. Kung talagang malakas yung leak, talagang madidrain na yung battery mo mga katropa. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano natin i-check kung saan galing yung yung leak at kung paano natin gamitin yung ating special tools mga katropa. Simple lang ito, murang-mura lang. Na-order ko sa online, itatry natin para masubukan natin kung accurate ba mga katropa yung kanyang tools na to mga katropa. I-share ko sa inyo kung paano natin gagamitin. So umpisa na natin mga katropa. So guys, sinabi ko, i-share ko sa inyo kung paano natin gamitin itong ating special tools, current leak test mga katropa. Ngayon, yung una natin gagawin, luluwagan muna natin yung negative terminal battery mga katropa. Dapat nakasara yung mga pinto niyan mga katropa. Ayan, naluwag na, hindi pa pala hinihigitan. Okay. So ngayon, i-install na natin yung ating special tools. Siyempre merong yan, safety, may fuse. May fuse siya, safety. So ngayon yung red siyempre sa positive. Kaklamp lang natin yan. So tapos itong black siyempre sa negative. Ayan. Ayan. So dito pa lang makikita natin yung voltage ng battery. Yan, 12 volts siya. 12 volts yung charge ng battery. Medyo kanina kasi 9 volt lang. So pinaandar ko muna para mag-charge ng konti para makita nyo. So 12 volts. Ngayon itong clip, ayan, kung mapasin nyo, meron siyang kasamang clip dito sa ating special tools. I-clip po natin sa negative terminal before natin hugutin yung ano na to. Wait lang, medyo mahirap kasi kabit mga katropa. Yan, nakaklip na siya. Ngayon pwede na natin hugutin si negative battery. Yan, tapos hihiwalay lang natin sa terminal. Yan, nakahiwalay na siya. So ayan, kung mapapansin nyo, ito yung current leak test nya. Ito yung leak nya mga katropa, 0.51, 0. Ayan, ayan yung leak. Kumbaga napabawasan ka ng 0.51 sa yung voltage. So sa loob na magdamag, kung mas mataas pa dyan, maging 1 point something yan, maging 1.5, 1.8. So mas mabilis madrain yung battery. So sa ano na to, medyo mababa lang. So ang gagawin natin, hahanapin natin kung saan yung leak nitong unit mga katropa. Sa paghahanap ng leak, lapag muna natin yan mayroong leak yan, biyaan muna natin yan. So sa paghahanap ng leak mga katropa, bibigyan ko lang kayo ng idea kung paano natin hahanapin yung leak. Paghahanap ng leak mga katropa, dapat yung mga pinto natin, yung sa right side dapat naka-close yan. Dito sa left side kasi nandito yung fuse box na isa rin sa i-check natin para malaman natin kung may leak test ay kung mayroong leak, current leak. So ngayon yung gagawin natin para kuha tayo ng ilalak natin, screwdriver. Yan, kuha ko ng screwdriver, ilalak mo rito. Yan. Ay, yan. Ilalak natin dito yan.
Ayan. Nakalock na siya. Kasi nandun yung fuse box. So, ngayon, bibigay ko na sa inyo yung hint nito kung bakit siya nagliligtas, kung ano yung dahilan. Dahil sa mga accessories dito. Yan, dito, tsaka papunta rin sa dome light. Kasi pagbukas ng pinto, iilaw to. Iilaw to mga katropa pagbukas ng pinto. Pag naka-open, nakalock tayo. Siyempre, hindi iilaw yan. Kasi nakalock pa tayo. Ngayon, yung pinagagalingan ng issue nito, dito sa dome light, papunta rito kasi nagkaroon sila ng kumuha sila ng supply dun. Kasi pagbukas ng pinto, pag naka-on si dome light mo para sa door, ayun, para sa door ay iilaw din siya, sabay-sabay iilaw yan kung naka-on yung pang door. Tapos yung isa pang issue nito yung sa PLG nya, yan dito, yung sa tailgate, either yung switch dito or yung tailgate mo or yung sa module nya mga katropa. So yun yung issue nito. Ngayon tatry natin i-check kung ano yung, kung paano i-check para malaman nyo yung easy na para malaman nyo kung saan ang gagaling yung example. Hindi rito sa sinabi ko yung problema, kung sa ibang ano pa, kung sa ibang system pa niya may problema. So yan, nakalock tayo rito. Dapat nakalock yan kasi isa sa check natin yung fuse box sa loob. Nakalock yan. So tingnan natin dito kung anong, ayan o, mapapansin nyo, ayan, mapapansin yan, tumaas yan, ayan o, tumaas siya, diba? Tumaas yung ating leak 1.3 1.9. Ngayon check natin. Sa pag-check naman mga katropa, bibigyan ko lang kayo ng idea. Kung mapapansin nyo itong mga fuse na to, pinakamabilis, kung beginners ka, pinakamabilis dyan, isa-isahin mo yung fuse. Yan, para ma-detect mo kung saan ang gagaling. Kasi yung mga fuse na yan, meron designated kung saan papunta. Gaya yan, ayan o, meron mga papunta kung saan papunta yan. Siyempre, pag beginners tayo, or kahit hindi beginners, pwede mong kuhanan muna ng picture para hindi ka maligaw sa pagbabalik ng mga fuse. Siyempre, yung fuse na yan, pag hinugot mo isa-isa yan, titignan mo kung magbabago tong ating reading. Yung ating reading na yan. Yan. Ay, ito. Ayaw mag ano, yan. Hintay natin mag si 0.0 yan. 0.1, 0.2, or 0.3. Hanggang 0.3 lang. Mga katropa, uhugutin mo isa-isa yan, tapos hintayin mo kung magbabago ba yung ano, yung reading niya. Pag nag-0, ibig sabihin ito yung inuhugot mo. Pag nag-0 siya, 0.1, 0.3. Pag nag-0, ibig sabihin dito ka sa area na ito magpo-focus kung ano yung nakaano dito. Halimbawa ito yun, oh ayan, diyan ka pupunta kung saan yung location yan. Ayan yung i-check natin mga katropa. So ngayon, yung issue nito ay sa, gaya sinabi ko, sa dome light. Try natin hugutin. Ito si dome light, nandito sa dulo. Try natin hugutin kung magbabago yung ano. Yan, si dome light tsaka si PLG, yung ano nito. So check natin tong 15 ampere. Ito si dome light. Ay, hugutin natin. Tingnan natin kung magda-drop. Oh, ang bilis mag-drop oh. Naging 0.97 na lang mga katropa. Ibig sabihin yung issue niya na kay dome light. Areas dome light. Kagaya ng gaya na sinabi ko, yung accessories nila, kumuha sila ng ano rito, kumuha sila ng ano sa dome light, ng wire, itong yellow na to, kung di ako nagkakamali. Yan, hindi ako nagkakamali, ito yung kinuha nila, sabay-sabay yan pagbukas ng pinto. Ibig sabihin merong current leak dyan sa area na ng accessories na yan mga katropa. So balikan natin yung ating multimeter. 0.97. So yung mangyayari kapag ka nagbunot kayo ng fuse isa-isa, kung hindi naman yan yung ano, tignan mo, hugot ako rito ng isa pa rito. Ayan, hugutin natin tong isa pa rito, tignan natin kung magbabago pa. Hindi naman nagbago, ibig sabihin walang problema rito mga katropa. Oh, diba? Babalik natin. Balik natin to. Yan. So ayan, bumababa pa. Obserbahan nyo lang, bumababa pa yan. Bababa pa yan. So pero hindi siya bumababa ng 0. Ngayon pupunta tayo rito, hugutin natin yung sa PLG, yung 20 ampere para makita natin. Ganyan sinabi ko kasi yung issue niya,
kundi sa dome light sa PLG. Nakita nyo naman sa dome light, ang laki ng binaba. Sa PLG, ito yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung sa PLD nya. Pagutin natin. Lagyan natin dito yung fuse. Ayan, tignan natin. Maghihintay lang tayo dyan mga katropa. Tignan natin kung ano mangyayari. Hintayin lang natin. So nag 24. So hintayin lang natin yan. Ayun lang, aabangan yung mga ilang ano lang yan. Aabangan nyo yung ano yan. Yung pag drop. Uy, nag 0-0 oh, mga katropa oh. Ibig sabihin, pag hinugot natin yung fuse, wala na siyang connected dun sa, kagaya nito sa dome light. Wala na siyang connected sa dome light. Naka-cut off na yan, mga katropa. Yan. Kaya meron tayong fuse. Anong purpose niyan? Para pag kung mag-shortage sa area ng ano, puputok muna yung fuse. So magka-cut off, hindi na magkakaroon ng sunog na malala, mga katropa. Kasi nga, wala nang current na dumadaloy. So ngayon, ayun, huling hinugot natin yung sa PLG. Nakita nyo naman. Nag 0-0. Ibig sabihin, wala nang current leak pagka ganyan, mga katropa. Pag binalik natin yung ano na yan, pwedeng maging stable siya na 0-0, pwedeng umangat. So hindi naman kasi agad aangat, mga katropa, kapag nagbalik tayo ng ganyang ano, nagbalik tayo ng ganyang fuse. So yun, ibig sabihin, yung issue nyo nga nasa dome light tsaka sa PLG. Sa PLG medyo konti lang, yung kanina sa dome light bagsak agad siya. Ibig sabihin, meron talagang ano. Ayan. So yun yung example lang yan, mga katropa. Kung merong nagda-drop na nag-leak ng current sa sasakyan nyo, isa-isahin nyo yan, malalaman nyo kung saan dyan. Example, gaya sinabi ko, dome light, ayan, biglang bagsak o biglang 0, tsaka sa PLG. So magpo-focus tayo sa dalawa rito sa unit na to, either yung switch button, either yung module shortage na, mga katropa. Yun. So yun lang yun, mga katropa. Tingnan yung tagal-tagal na nakasiro pa rin, no? Ibig sabihin wala nang wala nang naglilik na current sa ating system, diba? So ibabalik ko to, balik na natin to kasi nakita nyo naman na nag-drop. Tignan natin kung aangat. Umangat agad oh, ang bilis umangat oh, mga katropa. Ayun oh, binalik ko lang yung sa dome light fuse, umangat ka agad. So ibalik na natin yan. Na ano rin yan, aangat bigla tapos biglang bababa. Ayun, balik natin tong sa PLG. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dito yan. Ayan. Ganon din dito. Kung hindi sa PLG yung issue, lahat ng fuse isa-isahin nyo. Yung sinabi ko, kuhanan nyo ng picture para pag binalik nyo, same place pa rin, mga katropa, para hindi kayo malito. Ayan. So binalik na natin yan. Ayun. So yun yung talagang pinaka-current yan, nasa dalawa. So yun, mga katropa, ganun lang yung ano nyan, pag-check. So accurate naman yung tools natin, malalaman natin na meron talagang current leak. Ayan, yung tools na ano natin sa online, current leak test. Tapos yun, kasi sabi ko sa pag-check, kuhanan nyo muna ng picture, isa-isahin nyo kung gusto nyo malaman kung saan meron nagli-leak sa area. Standby nyo lang, wag nyo muna kagad-agad i-judge yung ano natin. Hintayin nyo lang siya mag reading mag-isa. Siyempre kasi yung mga current, pag nag-leak test yan, naglalaro yan eh. Hindi agad-agad sabi niya, oh yun na, hindi ganun. So abang-abangan nyo lang mga seconds, 30 seconds, mga ganyan, hayaan nyo lang. Magi-stable naman siya, mga katropa. So yun lang, mga katropa, yung about dito sa ating tools. So accurate naman siya, nakita nyo naman. Binalik ko na yung fuse na dalawa, nagkaroon na naman. Bumababa ulit siya. Pero kahit bumababa pa yan, alam na natin yung ano, kung saan area yung may problema. So yun lang yung checkin natin. Kailangan natin i-check yung area na yun. Yan, kasi nagluloko yan, tingnan mo, bumababa. Tapos pag ano, akit na naman yan. Ito, nagde-drain ka ng 0.32, yung kanina 1 point something. Didrain mo sa battery. So sa magdamag niyan, madidrain nga yung battery mo, hindi mo na may start sa kinabukasan. So yun lang, mga katropa, about sa ating current leak test. Sana nakatulong yung ating special tools at kung paano natin i-diagnose.